Good morning everyone, mga kapatid. Dito po ako ngayon sa Galilee. Wow! Ayan, ito po yung dagat ng Galilee. This is one of the silent witness of all the stories that happened during the time of Christ. Mga miracle niya. Anyway, dito pa ako sa Tabga, mga kapatid. Ayan, this is the church of Tabga. Ayan. So, napakahalaga nito sa Bible. Ganda mga kapatid, tahimik, walang masyadong tao. So, ayan, dagat ng Galilee. Ay, alon. Basta tayo ng Bible. Isa sa mga stories that happen here mga kapatid ay yung feeding of 5,000 nating Panginoon. In John chapter 5. John chapter 6. Ganda. Ganda ng panahon. Ano? Sabi ng John chapter 6, pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa kabilang side ng lake ng Galilee o Lake Tiberias. Sinusundan siya ng napakaraming tao kasi nakita nila ang mga ginagawa niyang himala nung nagpagaling siya ng mga may sakit. So umakyat si Jesus sa bundok at umupo kasama ang mga disciples niya. Malapit na nun ang piyesta ng Passover. Pagtingin ni Jesus sa paligid, nakita niyang maraming taong papalapit sa kanya. Sinabi ni Jesus kay Philip, saan tayo pwedeng bumili ng tinapay para ipakain sa mga taong ito? Sinabi niya to para i-test si Philip, pero actually alam na niya ang gagawin niya. Sa verse 7, sumagot si Philip, naku, kahit bumili pa tayo ng tinapay sa halagang 200 silver coins, hindi yun sapat para makakain ng kaunti ang bawat isa. Sa sobrang dami mga kapatid ang sumusunod sa ating Panginoon. Nagsalita si Andrew na isa sa mga disciples at kapatid ni Simon Peter. Meron pong bata dito na may dalang 5 tinapay at 2 isda. Pero siguradong hindi ito kasya sa ganito karaming tao. In verse 10, sinabi ni Jesus sa kanila, paupuin niyo ang mga tao. Madamo ang lugar na yon at umupo nga ang mga tao. Mga 5,000 na lalaki ang nandun. Imagine, 5,000 lang yung lalaki. So hindi pa kasama yung babae at mga bata. So kinuha ni Jesus ang tinapay, nagpasalamat sa Diyos at dinistribute yun sa mga tao. Ganon din ang ginawa niya sa isda, binigyan ang lahat hanggang sa mabusog sila. Nang makakain na ang lahat, imagine mga kapatid, 5 tinapay at 2 isda, nakakain ang lahat. Nang makakain ang lahat, sinabi ni Jesus sa mga disciples, ipunin niyo ang mga natira para walang masayang. So kaya inipon nila ang mga natira ng mga tao at nakapuno pa sila ng 12 baskets. Nang makita ng mga tao ang ginawa ni Jesus na himala, sinabi nila, siya nga ang propeta na dadating sa mundo. So naramdaman ni Jesus na pipilitin siya ng mga tao na maging hari, kaya umalis siya at umakyat sa bundok ng mag-isa mga kapatid. So ibig sabihin dito po nangyari sa lugar na ito, yung the feeding of 5,000, hindi na naman 5,000 men lang yon, so almost nasa 20,000, possible kung kasama po yung mga tao mga kapatid, yung ibang mga babae or mga bata, no? So dito po sa within this area, since na tapos lang po ng summer, so ito po yung kasi malawak mga kapatid, so possible dito po yung location ng nangyari yung feeding of 5,000. At syempre ito yung church na ito po yung church na kung saan sa loob niyan may bato. Traditionally yung site na kung saan hinintay ng Panginoon si Peter. Kasi after niyang ma-resurrect mga kapatid, sina Peter, yung mga disciple niya, bumalik sa dating trabaho which are fisherman. So dito, isang buong araw silang nanguha ng isda, naglambat pero wala silang nakuha. Diba? So dito dito sa kinatatayuan ko sa lugar na ito, hinintay sila ng Panginoon. Hindi siya nakilala ng mga disciples. Sabi ni Peter, we caught nothing. Tinanong siya, meron ba kayo nakuhuli? Malungkot sila kasi wala silang nahuli mga kapatid overnight. But they didn't realize na talagang sinadya iyon ng Panginoon na hindi talaga sila makahuli. Imagine mga batikan sila na fisherman. Sabi ng Panginoon, ilapag nyo na lang dyan sa right side ng inyong, dyan, malayo-layo lang, and then you cast down again your nets. So sumunod sila mga kapatid, and suddenly ang dami lang nakuha ang isda. So that time na-realize ni Peter na ang nagsabi pala nagkumana yun ay no other than the Lord Jesus Christ. Kasi siya lang talaga nakakagawa nun ng miracle. So bumaba ka agad siya dito, and then naabutan niya yung Panginoon dito na po mismo sa bato na yon, sa loob ng simbahan. Nakita niya nagluluto na yung Panginoon, nagigrill na ng isda.
at may tinapay na siya dala. So pinakain niya muna yung mga disciples, and dyan sa loob ng simbahan na yan, tinanong ng Panginoon ulit, kasi nga Peter denied the Lord Jesus Christ 3 times. So dito rin 3 beses tinanong ulit ng Panginoon si Peter, "Lovest thou me more than this?" Mahal mo ba ako, Peter? Feed my sheep, feed my lamb, and feed my sheep. So binigyan ng bilang second chance, mga kapatid. Many chances si Peter. At makita natin, grabe yung commitment ni Peter. Simula dito, nung mag-commit siya ulit sa Panginoon, hanggang siya ay mamatay, mga kapatid, ipinako siya, he remained faithful up to the end. So I hope tayo rin, mga kapatid, ang dami natin challenges. We deny the Lord Jesus Christ many times, but may the Lord find us faithful continually. So welcome po sa Galilee, Tiberias. Bye-bye.